Sa lawak ng mundo, pag sinabi nating disyerto, kasama na dyan at kadugtong na niyan is yung mga camels. Sila yung mga hayop na pwedeng mabuhay lang sa ganitong klaseng temperature. Malawak din ang ginagalawa ng mga buhay ilang. May ilan na malayang namumuhay. At katuwang ng mga tao sa kanilang hanap buhay. Hayop ang isa sa mga unang katuwang ng mga tao sa paglalakbay sa disyerto. Nasa halos 15 milyong one-humped camels ang nabubuhay ngayon sa mundo. Sa kabila ng kanilang bilang, wala ni isa sa kanila ang nakikita at namumuhay sa wild. Mula Pilipinas, dadayuhin natin ang mga ito para makita ang kanilang pamumuhay. Ang aming destinasyon, ang Al-Khatim Desert na bansang Abu Dhabi, UAE. So before natin marating yung mga camels, kailangan natin dumaan dito sa disyerto kasi dun sa gitna yung lalagyan ng mga camels eh. Whew! Oh my God, that was a ride. Ito yung distinct na color ng mga camels that come from Emirates. Bay or brown yung color nila. Yung ilan sa mga paa nito naka-happles. May parang happles, no? Yung tali na yan na nasa harapan, parang hindi siguro mag-spread out. Sa mga kalabaw kasi, sa baka, nilalagyan nila yan sa likod, sa milk happles, para hindi sila masipa kapag ginagatasan yung mga baka. My friend, why do they have The shackles? legs because doesn't go fast and Okay. very far. So these camels, they're for Using for milk, using for meat. okay, Yes. And then which one is the very good? Using for racing. racing. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas nang sinimulang i-domesticate o alagaan ang mga camel sa Middle East. Para magsilbing sasakyan ng mga tao sa disyerto. Kung ako ay naiinitan na, paano naman kaya ang mga camel na ito? Nakilala ko si Lulu, isang babaeng camel. What? You like that? You like that? You like that better? Ang katawan ng mga camel, nakadisenyo para malampasan ang mga pagsubok sa disyerto. Gaya ng sobrang init at sandstorm. May kakayahan din ng mga camel na baguhin ang temperatura ng kanilang katawan para hindi mabilis na pawisan at mauhaw. Yung bata ako, sabi ng teacher namin, nandito na yung tubig niya. Well, in a way, that's true. This is fat. Inaalagaan ang mga babaeng camel para sa kanilang gatas. This is actually my first time to ride a camel. Habang ang lalaking camel naman ay ginagamit sa kanilang turismo. Pero sa kabila nito, nananatili pa rin itong extinct o hindi na makikita sa wild. Kadalasan kasi sa kanila, domesticated na o inaalagaan para maging transportasyon at katuwang sa hanapbuhay. Samantala, sa Masai Mara National Reserve, ang mga tao ay tila nagiging dayuhan sa malayang mundo ng buhay ilang. Mula sa mga unggoy, zebra, wildebeest, hippopotamus, hanggang sa mga kinikilalang mababangis, gaya ng mga buwaya at leon, malaya silang naninirahan dito. Teritorial ang mga leon kaya pwede itong maging mabangis kapag may lumapit sa teritoryo nito.
Sa Masai Mara, makikita ang mga leon na naglalakad sa paligid. Tahimik pero malakas ang pagiging hari. At ang mga batang leon na aming naabutan, malaya ring nakakahanap ng kanilang makakain. Animoy Great Migration naman ang pagdating ng mga flamingos. Sa Al Watba Wetland Reserve sa Abu Dhabi, UAE, pakay ng mga buhay ilang na makainom ng tubig sa gitna ng malawak at mainit na desyerto. Dito sa vantage point na to, dito na natin yung mga flamingos. Ayan, oh. You can see them scattered all over this wetland. Mula sa aking pwesto, makikita ang makukulay ng mga flamingo. Tatanaw mo rin ang kanilang mahahabang mga binti. Kaya rin nilang lumipad ng mataas gaya ng ibang ibon. Ang nakikita natin ngayon, may variety of colors yung mga nakikita natin ng mga flamingos. Some of them already white with pink legs. Some of them have darker plumage, white to gray. And some of them are white. Kapansin-pansin din ang grupo ng mga flamingo na itsurang sumasayaw. Makikita from here kung gaano kalaki yung ibon, especially if they spread out their wings, no? Pero kapag nakatayo lang sila hunting food, parang napakanipis, very graceful, parang ballerina nga yung dating nila yun. And yung haba rin ng paa nila is adaptive to the habitat that they are using to get their food. Kasi nga, swampy area. Ayan, adult na yan kasi meron na siyang pink plumage. They get that color from the food that they eat. Kailangan nilang stir up yung water, pinagkukuhanan nila ng pagkain, so that they can actually scoop their food out and filter the mud and all the soil out of their beaks before they be able to swallow it. Isa sa mga napansin natin dito sa mga ibon, they would tend to flock together. And I guess for safety reasons, no? Kapag magkakasama kasi sila, they can easily warn each other for an impending danger. Habang pinapanood ang flock na ito, dumating naman ang grupo ng lumilipad na flamingo. Makikita kung paano sila naghahari sa Al Watba. Sa anumang bahagi ng mundo, mahalaga at malaki ang ginagampanan ng buhay ilang. Dahil ang pananatili ng kanilang saganang bilang at maayos na tirahan, nagpapakita ng balanseng pamumuhay ng tao at mga hayop sa mundo. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.